Ang halimuyak ng nilutong adobo na may pinaghalong tamis at alat, kasama ang bahagyang anghang ng bawang, ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang kusina. Para kay Diwa, ito ang amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng kaligayahan. Isang kaligayahang maingat niyang inalagaan sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ng kanyang asawang si Sinag. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa kanilang mesa. Ang mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanilang chandelier. Isang bote ng paborito nilang red wine ang naghihintay sa gilid. At isang maliit na kandila sa gitna ang nagsasayaw, nagbibigay ng romantikong anino sa buong silid. Anniversary nila, ang ika-5 taon ng kanilang wagas na pagmamahalan. Napangiti si Diwa habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Perpekto, ang lahat ay perpekto. Si Sinag ang kanyang mundo. Isang lalaking hindi lang matipuno at gwapo, kundi matalino at mapagmahal. Siya ang dahilan ng bawat pagngiti niya sa umaga at ang huling naiisip niya bago matulog sa gabi. At sa tabi niya, palaging nariyan si Hiraya, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata. Higit pa sa isang kaibigan, kapatid ang turingan nila. Si Hiraya ang kanyang sandalan, ang kakampi niya sa lahat ng bagay, at ang kanang kamay niya at ni Sinag sa pagpapatakbo ng kumpanyang minana niya mula sa kanyang ama. Ang swerte-swerte ko, bulong niya sa sarili, isang ngiting puno ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mayroon siyang mapagmahal na asawa, isang tapat na kaibigan, at isang matatag na buhay. Ano pa ba ang mahihiling niya? Mukhang may naghahanda ng isang espesyal na gabi. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Diwa at nakita si Hiraya nakatayo sa may pintuan ng kusina. May dalang isang folder ng mga dokumento. Nakangiti ito, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi napansin ni Diwa noon. Hiraya, nandyan ka na pala. Oo, anniversary namin ni Sinag. Simpleng salo-salo lang. Masayang sagot ni Diwa. Nasaan si Sinag? Nasa study room. Kausap pa yung supplier sa telepono. Importante daw eh. Ako naman, dumaan lang para ihatid itong mga papeles na kailangan niyang pirmahan para bukas. Baka makalimutan ko. Sabi ni Hiraya, itinaas ang folder. Sige na, iistorbuhin ko lang siya sandali. Tumango si Diwa at ngumiti. Ganun naman palagi. Ang trabaho ay laging bahagi ng kanilang buhay at si Hiraya ay palaging maaasahan. Habang naglalakad si Hiraya patungo sa study room, naisip ni Diwa na buksan na ang alak. Iyon na lang ang kulang. Pumunta siya sa wine rack sa gilid ng sala, ngunit wala doon ang partikular na bote na gusto niyang buksan. Naalala niya, minsan ay itinatago ni Sinag ang mga espesyal na alak sa maliit na cabinet sa loob ng study room. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Sinag, ngunit hindi ito galit o seryoso, tulad ng isang taong may kausap na supplier. Mahina ito, puno ng lambing. Konting tiis na lang, malapit na, sabi ni Sinag. Sino kaya ang kausap niya? Naisip ni Diwa. Siguro ay tapos na ang tawag at si Hiraya na ang kausap nito. Normal lang iyon. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sumilip. Isang kuryosidad na may kasamang kaba. Ikiniling niya ang kanyang ulo at tinanaw ang siwang ng pinto. At doon, gumuho ang kanyang perpektong mundo. Hindi sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Nakatayo si Hiraya, malapit kay Sinag. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanyang asawa na para bang ito ang araw at ang mga bituin. At si Sinag, ang kanyang mapagmahal na asawa, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinawi ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Hiraya. Ang mga daliri nito ay nanatili sa pisngi ng kanyang kaibigan, isang haplos na puno ng kahulugan, isang haplos na hindi para sa isang katrabaho o kaibigan lamang. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit.
Ang paghinga nila ay tila iisa. Walang salitang namutawi, pero ang mga mata nila ang nag-usap. Nakita ni Diwa ang pananabik sa mga mata ni Hiraya at isang uri ng pagmamay-ari sa mga mata ni Sinag. Isang tingin na akala ni Diwa ay para sa kanya lamang. Napatakip si Diwa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbing nagbabantang kumawala. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang pintig ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa katahimikang bumabalot sa buong bahay. Hindi ito totoo. Nagkakamali lang ako ng tingin. Baka may dumilang sa mukha ni Hiraya. Baka guni-guni ko lang ang lahat. Ngunit ang sumunod na eksena ay parang isang punyal na itinarak ng diretso sa kanyang puso. Dahan-dahang yumuko si Sinag at bagamat hindi niya nakita ang mismong paglapat ng kanilang mga labi, nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Hiraya, ang pagsuko, ang pagtanggap sa isang halik na hindi dapat mangyari. Isang halik ng trahedya. Mabilis siyang umatras, ang likod ay tumama sa malamig na pader ng pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang adobo na kanina'y nagbibigay ng amoy ng kaligayahan ay tila amoy ng pagkakanulo ngayon. Ang kandilang sumasayaw sa mesa ay parang nangungutya sa kanyang katangahan. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pinto. Nagmamadali siyang bumalik sa dining area. Umarteng abala sa pag-aayos ng mga baso. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Huwag kang magpahalata, Diwa. Huwag ngayon. Hi, salamat. Tapos na rin ang trabaho. Masayang sabi ni Sinag pagpasok sa silid, kasunod si Hiraya. Wow, mahal. Ang bango naman yan. You're the best. Lumapit si Sinag at niyakap siya mula sa likuran. Isang halik ang idinampi sa kanyang leeg. Dati, ang yakap na yon ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngayon, para itong isang hawlang bakal na sumasakal sa kanya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Happy anniversary, mahal. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses na dati musika sa kanya ay isa na ngayong happy anniversary din. Pilit niyang sagot. Ang boses ay halos hindi lumabas. Naku, ang sweet niyo naman. Nakakainggit, sabi ni Hiraya. Tumatawa. Isang tawang puno ng kasinungalingan. Sige na, mauuna na ako. Ayokong maging third wheel sa espesyal na gabi ninyo. Enjoy kayo ha. Happy anniversary sa inyong dalawa. Ngumiti si Hiraya sa kanya. Isang ngiting kasing ganda ng isang anghel. Ngunit may pusong demonyo. Tumangulang si Diwa, hindi magawang magsalita. Nang makaalis si Hiraya, hinarap siya ni Sinag. Okay ka lang, mahal? Parang ang tamlay mo. Pagod lang siguro ako. Pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Tara, kumain na tayo. Ang buong hapunan ay isang pagpapanggap. Bawat subo ay parang lason na lumalason sa kanyang kaluluwa. Bawat ngiti ni Sinag ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Bawat kwento nito tungkol sa kanilang masayang pagsasama ay isang patunay ng malagim na katotohanan. Gabi, nakahiga siya sa kanilang kama, sa tabi ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Mahimbing na itong natutulog, payapa ang mukha, tila walang anumang bigat na dinadala. Samantalang si Diwa ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe sa study room, ang haplos, ang tingin, ang halik. Nagkakamali lang ba siya? Pinaglalaruan lang ba siya ng kanyang isipan? Ngunit habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, isang boses ang bumulong mula sa pinakailalim ng kanyang alaala. Ang mga salitang narinig niya mula kay Sinag bago niya makita ang lahat. Ang boses nitong puno ng lambing habang kausap si Hiraya. Saproy. Emyo. Hindi. Hindi niya iyon guni-guni. Ang mga salitang iyon, ang tawag na mahal, hindi iyon para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, alam ni Diwa na ang kanyang perpektong mundo ay nagsimula
nang mawasak at siya ay nasa gitna ng mga nagbabagsakang piraso nito, mag-isa at takot na takot. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ang mga sinag nito ay tumago sa siwang ng kanilang kurtina, gumuhit ng gintong liwanag sa sahig ng kanilang silid. Ngunit para kay Diwa, ang liwanag na yon ay hindi na nagdadala ng init o pag-asa. Sa halip, tila binubulgar nito ang bawat anino sa kanyang isipan. Ipinapakita ang mga lamat sa perpektong mundong kanyang ginagalawan. Nagising siya ng mabigat ang pakiramdam, ang mga mata ay bahagyang namamaga mula sa magdamag na tahimik na pag-iyak. Sa tabi niya, mahimbing pa rin si Sinag. Ang isang braso ay nakaakbay sa kanya. Ang bigat ng braso nito, na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ay para na ngayong kadenang gumagapos sa kanya. Maingat niyang inalis iyon at bumangon. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya nababaliw. Habang naliligo si Sinag, ang puso ni Diwa ay kumakarera. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Sinag na nasa ibabaw ng bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Binuksan niya ang messages. Wala. Walang kahina-hinalang pangalan. Walang mensahe mula kay Hiraya na iba sa karaniwang usapang trabaho. Tiningnan niya ang call logs. Ganoon din. Mga numero ng kliyente, ng opisina, ng nanay nito. Ang huling tinawagan nito kagabi ay isang supplier. Tulad ng sinabi ni Hiraya. Frustration, pagkadismaya, at isang maliit, nakakatakot na boses sa kanyang isipan na nagsasabing, baka nga guni-guni mo lang ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis na ibinalik ni Diwa ang cellphone sa dati nitong pwesto. Ngunit huli na ang lahat. Nakita siya ni Sinag. Mahal? Anong ginagawa mo? Tanong nito. Nakakunot ang noo. Habang nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. Wala. Tinitingnan ko lang kung anong oras na. Palusot niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ito ngumiti. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng isang emosyong hindi niya mabasa. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Diwa, may problema ba? Nitong mga nakaraang araw, parang ang layo ng isip mo. Hindi ka na katulad ng dati. May bumabagabag ba sa'yo? Pwede mong sabihin sa akin. Ang tono nito ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong pag-arte ito ng isang mapagmahal na asawa. Sa sobrang perpekto, lalo siyang kinilabutan. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay hindi tumutugma sa alaala ng mga mata nitong nakatitig kay Hiraya kagabi. Pagod lang talaga ako sa trabaho, Sinag. Huwag mo na akong alalahanin, sabi niya. Pilit ng ngumiti. Niyakap siya nito ng mahigpit. Magpahinga ka kasi. Huwag mong masyadong isipin ang lahat. Nandito lang ako palagi para sa'yo, okay? Tumango na lamang siya sa dibdib nito. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na ngayon ay may halong amoy ng kasinungalingan. Pagdating sa opisina, ang pakiramdam ng pagiging isa ay lalong tumindi. Ang bawat bulungan ng mga empleyado ay tila tungkol sa kanya. Ang bawat tingin ay tila mapanghusga. Paranoia. Iyon ang salita. Sinusubukan niyang ipaalala sa sarili na siya ang boss. Ngunit pakiramdam niya ay siya ang pinagtatawanan ng lahat. Pumasok si Hiraya sa kanyang opisina. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Diwa, bestie. Eto, chamomile tea. Para kumalma ka. Sabi nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng lason. Napansin ko lang. Parang ang lalim ng iniisip mo lately. Okay ka lang ba talaga? Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Ang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito ang babaeng nakita niyang kahalikan ng kanyang asawa. Paano nito nagagawang umarte na parang walang nangyari? Okay lang ako, Hiraya.
Stress lang sa trabaho. Sagot ni Diwa. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Alam mo, pagsisimula ni Hiraya, dahan-dahan, na parang maingat na pinipili ang mga salita. Naalala ko nung high school tayo, medyo malikot din ang imagination mo noon. 'Di ba? Yung akala mo may multo sa library o yung inakala mong may gusto sa'yo si Sir Jimenez. Minsan, kapag sobrang pagod ang isip natin, naglalaro talaga ito sa atin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Diwa. Alam niya ang ginagawa ni Hiraya. Banayad ngunit tiyak, itinatanim nito sa kanyang isipan ang ideya na siya ang may problema, na ang kanyang nakita ay produkto lamang ng isang pagod at malikot na imahinasyon. Hindi ako nag-i-imagine, Hiraya, mariin niyang sabi. Siyempre hindi. Mabilis na sagot ni Hiraya, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Ang sinasabi ko lang, baka kailangan mo lang talagang magpahinga. Mag-leave ka kaya muna. Ako na ang bahala dito sa opisina. Kami na ni Sinag. Kami na ni Sinag. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hapon na nang may marinig siyang nag-uusap sa labas ng kanyang opisina. Boses ni Sinag. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pinto ay bahagyang nakaawang. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ang plano ay kailangang maging perpekto, sabi ni Sinag sa kausap nito sa telepono. Oo, ang tungkol sa shares, huwag kang magkakamali. Malapit na nating makuha ang lahat. Napatayo si Diwa. Plano? Shares? Ano ang ibig sabihin nito? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita siya ni Sinag. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon nito. Ang seryosong muka ay napalitan ng isang ngiti. Sige. Tawagan na lang ulit kita. Bye. Mabilis nitong pagtatapos sa tawag. Mahal, kanina ka pa dyan? May kailangan ka? Sino yon? Tanong ni Diwa. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Yung bagong investor. Kinukulit ako tungkol sa proposal natin. Alam mo na, trabaho? Sagot nito. Lumapit at hinalikan siya sa noo. Huwag mo nang isipin yun. Uwi na tayo. Ang paliwanag ay lohikal, pero ang bilis ng pagbabago ng kanyang ekspresyon, ang pagmamadali sa pagputol ng tawag. May mali. Siguradong may mali. Kinagabihan, hindi na naman siya makatulog. Ang mga salita ni Hiraya at ang narinig niyang usapan ni Sinag ay naghahalo sa kanyang isipan. Napapikit siya at isang masamang panaginip ang sumalubong sa kanya. Nasa loob daw siya ng isang kulungang gawa sa salamin. Sa labas, nakikita niya si Sinag at Hiraya, magkahawak kamay at tumatawa. Sumisigaw siya, humihingi ng tulong, kinakalampag ang salamin, ngunit walang boses na lumalabas. Walang nakakarinig sa kanya. Tinitingnan lang siya ng dalawa na para siyang isang baliw na hayop sa zoo, habang ang kulungan ay dahan-dahang lumulubog sa kadiliman. Nagising siyang humihingal, basang-basa ng pawis. Napaupo siya sa kama, ang puso ay dumadagundong. Pakiramdam niya ay totoo ang lahat. Siya ay nakakulong at walang sino mang naniniwala sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na niya kilala. Ang dating masayahing mga mata ay napalitan ng takot at pagdududa. May maitim na bilog sa ilalim ng mga ito. Ang kanyang balat ay namumutla. Ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang talunan. Mukha siyang baliw. Ano bang nangyayari sa'yo, Diwa? Bulong niya sa sariling refleksyon. Bumalik siya sa silid. Sa ilalim ng pintuan, may isang puting sobre na nakasingit. Wala ito roon kanina. Sino ang mag-iiwan ng sulat sa ganitong oras ng gabi? Nanginginig niyang dinampot ito. Walang pangalan. Walang anumang marka. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maliit na piraso ng papel ang laman. Nakasulat dito sa simpleng makinilya ang isang pangungusap.
Huwag kang maniwala sa nakikita mo, maniwala ka sa nararamdaman mo. Napatitig siya sa mga salita. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay isang bagay na iba, isang kislap, isang maliit na baga ng pag-asa sa gitna ng malamig na abo ng kanyang pagdududa. May nakakaalam, may ibang nakakaalam. Mahigpit niyang hinawakan ang kapirasong papel, ang tanging bagay na nagpapatunay na marahil sa kabila ng lahat, hindi pa siya tuluyang nawawala sa kanyang sarili. Ang kapirasong papel ay naging kanyang anting-anting. Sa loob ng 2 araw, palihim niya itong itinatago sa pitaka, binabasa sa tuwing siya'y nag-iisa. Ang mga salita, huwag kang maniwala sa nakikita mo, maniwala ka sa nararamdaman mo, ay naging isang mantra, isang bulong na lumalaban sa mga lason na ipinapainom sa kanya ni Sinag at Hiraya. Hindi na siya naghahanap ng ebidensya sa cellphone ni Sinag. Alam niyang sapat ang katalinuhan nito para burahin ang anumang bakas. Sa halip, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang nararamdaman niya ang tama, kailangan niyang humanap ng mga taong nakaranas na ng kaparehong sitwasyon. Kailangan niyang malaman kung paano manipulahin ng isang tao ang isipan ng iba. Ginamit niya ang isang lumang laptop sa library ng kanilang bahay, isang lugar na bihirang puntahan ni Sinag. Sa search bar, nanginginig niyang inilagay ang mga salita. Asawang nanloloko. Paano malaman kung nagsisinungaling? At sa huli, ang salitang narinig niya mula sa isang palabas noon, gaslighting. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga forum, mga artikulo, mga testimonya. Ngunit isang artikulo ang partikular na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pamagat nito ay gaslighting. Kapag ang pag-ibig ay naging isang kulungan ng isipan, binuksan niya ito. Bawat salita, bawat pangungusap, ay tila isang salamin ng kanyang pinagdadaanan. Ang pagtanggi ng partner, ang pagtatanim ng duda sa sariling pag-iisip, ang unti-unting paghihiwalay sa biktima mula sa kanyang mga kaibigan, ang pagpaparamdam na siya ang may problema. Nakasulat doon ang lahat. Naramdaman ni Diwa na tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may nagbigay ng pangalan sa halimaw na sumisira sa kanya. Sa dulo ng artikulo, nakalagay ang pangalan ng manunulat. Alon Reyes. Alon Reyes. Parang isang kulog na yumanig sa kanyang alaala ang pangalang iyon. Isang imahe mula sa nakaraan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang binatang tahimik, laging nasa sulok ng library noong high school. May hawak na libro, malalim ang pag-iisip. Si Alon ang lihim niyang hinahangaan noon, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa talino at sa misteryong bumabalot dito. Hindi sila kailanman naging malapit. Isang ngiti, isang tango, iyon lang ang kanilang naging interaksyon. Ngayon, pagkatapos ng mahigit isang dekada, ang pangalan nito ay muling lumitaw, tila isang sagot sa kanyang mga panalangin. Kinabukasan, nagpaalam siyang masama ang pakiramdam at hindi muna papasok sa opisina. Ang totoo, meron siyang ibang pakay. Nahanap niya sa internet na si Alon Reyes ay madalas magsulat sa isang maliit na coffee shop sa kabilang parte ng lungsod Luntian, isang lugar na tinatawag na Pag-asa Cafe. Ang pangalan pa lang ay nagbigay na sa kanya ng lakas ng loob. Ang Pag-asa Cafe ay isang maliit at tahimik na lugar. Amoy ng bagong giling na kape at lumang libro ang sasalubong sayo. Puno ito ng mga estudyante at mga taong abala sa kanilang laptop. Sa isang sulok, malapit sa bintana, nakita niya ito. Si Alon Reyes. Medyo nagbago na ang itsura, mas may guhit ng karanasan sa mukha. Ngunit ang mga mata nito'y ganoon pa rin, malalim at mapanuri. Huminga ng malalim si Diwa bago lumapit. "Excuse me, ikaw ba si Alon Reyes ang manunulat?" Tanong niya. Umaarteng isa lamang siyang ordinaryong mambabasa.
Tumingala ito mula sa kanyang laptop. Tinitigan siya nito saglit na para bang sinusuri ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ako nga, at ikaw si Diwa de la Rosa, tama ba? Nagulat si Diwa. Paano mo nalaman? Naging kaklase kita sa high school. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Sagot nito, isang kislap ng pagsisisi ang dumaan sa mga mata nito. Maupo ka. Umupo si Diwa, ang puso ay kumakabog. Natatandaan kita. Hindi ko lang akalain na matatandaan mo rin ako. Paano kita makakalimutan? Sabi ni Alon, ngunit mabilis na binago ang usapan. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, Diwa? Nabasa mo ba ang bago kong artikulo? Oo, yung tungkol sa gaslighting, sabi ni Diwa. Sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Napakaganda ng pagkakasulat. Para bang napakatotoo. Tumango si Alon, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dahil totoo ang mga yon, maraming kwentong ganyan sa paligid natin, nakatago lang sa likod ng mga nakasarang pinto. May kakilala ka bang dumaranas ng ganoon? Ang tanong ay direkta, ngunit may halong pag-iingat. Ito na yon. Kailangan niyang magsalita, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Meron. Mahina niyang sagot. Isang kaibigan. Palagi niyang nararamdaman na parang siya ang mali, na ang mga nakikita niya ay gawa-gawa lang ng isip niya, na para siyang nababaliw. Sumandal si Alon sa kanyang upuan, ang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Diwa. At ano ang payo mo sa kaibigan mo? Hindi ko alam, pag-amin ni Diwa. Kaya ako nandito, umaasa akong baka may alam ka. Paano niya lalabanan yon? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na hindi siya nababaliw, sabi ni Alon. Kailangan niyang magtiwala sa sarili niyang pakiramdam at kailangan niyang humanap ng ebidensya, hindi para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili, para patunayan sa sarili niya na tama ang kanyang kutob. Pagkatapos, isang tanong ang binitiwan nito na nagpatigil sa paghinga ni Diwa. Sabihin mo sa akin, Diwa, ano ba talaga ang mga delusyon na nakikita mo? Ang salitang delusyon, ang salitang ginagamit sa kanya ni Hiraya. Nag-iba ang pakiramdam ni Diwa. Ang pag-asang nararamdaman niya kanina ay biglang nahaluan ng pagdududa. Paano nalaman ni Alon ang salitang iyon? Nagkataon lang ba? O may iba pang dahilan kung bakit siya naririto? Kailangan ko nang umalis. Mabilis niyang sabi. Tumatayo. Salamat sa oras mo, Alon. Teka lang, sabi ni Alon. Ngunit mabilis nang nakatalikod si Diwa. Habang naglalakad siya papalayo sa kafe, ang isip niya ay nagtatalo. May bahagi sa kanya na nagsasabing nahanap na niya ang kanyang kakampi. May isang taong nakakaintindi, ngunit mayroon ding bahagi na nagsisigaw ng babala. Isang pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na baka ang pag-asang ito ay isa na namang patibong. Sa loob ng Pag-asa Cafe, pinanood ni Alon ang papalayong anyo ni Diwa. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses ng babae sa kabilang linya. Boses ni Hiraya. Nakausap ko na siya, sabi ni Alon. Ang boses ay walang emosyon. Kinagat niya ang pain. Marupok siya, tulad ng sinabi mo. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nagtataglay ng tagumpay. Magaling, Alon. Magaling. Sabi ko na nga ba at tama ang desisyon kong ikaw ang kunin para sa trabahong ito. Ano ang reaksyon niya? Natakot. Nagduda. Pero higit sa lahat, desperado siya. Walang ganang ulat ni Alon, habang ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa pintuan kung saan huling dumaan si Diwa. Naghahanap siya ng kahit anong kakapitan at ibinigay ko sa kanya ang isang lubid. Isang lubid na siya mismo ang ipapantali sa sarili niyang leeg.
buong kasamaang idinugtong ni Hiraya. Ito ang plano. Ipagpatuloy mo ang paglapit sa kanya. Maging kaibigan ka niya. Maging tagapakinig. Hayaan mong isipin niyang ikaw ang tanging kakampi niya sa mundong ito. Kailangan kong maniwala siya sa'yo ng buong buo. At pagkatapos, tanong ni Alon, kahit alam na niya ang kasunod. At kapag nakuha mo na ang buong tiwala niya, sabi ni Hiraya, ang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Saka natin siya bibigyan ng mga ebidensya na magpapatunay na tama ang kanyang mga delusyon. Mga pekeng dokumento, mga malabong litrato, hahayaan natin siyang isipin na nananalo na siya. At sa mismong oras na akala niya ay hawak na niya ang lahat, saka natin siya wawasakin ng walang awa. Hindi sumagot si Alon. Ang katahimikan ay hinayaan niyang maging sagot. Huwag mo akong bibiguin, Alon. Babala ni Hiraya. Malaki ang ibinayad ko sa'yo para siguraduhing maging maayos ang lahat. Hindi kita bibiguin, sagot ni Alon bago pinutol ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Sa tabi nito, may isang makapal na brown envelope. Ang sobrang ibinigay sa kanya ni Hiraya, 2 linggo na ang nakalipas. Ang paunang bayad. Ang perang kailangan niya para sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na ina. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang blankong screen ay nagsilbing salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon. Isang lalaking pagod. Isang lalaking nagbebenta ng kanyang talento para sa paninira. Ngunit sa likod ng refleksyong yon, ang nakikita niya ay hindi ang sarili, kundi ang mga mata ni Diwa de la Rosa. Mga matang puno ng sakit, ng pagkalito, at ng isang maliit, kumikislap na pag-asa. Isang pag-asang siya mismo ang inutusan para patayin. Mahigpit niyang isinara ang laptop. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kafe. Sa unang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang trabahong ito, naramdaman ni Alon ang bigat ng sobrang puno ng pera sa kanyang tabi. Isang bigat na higit pa sa halaga ng mga papel na naroroon. Isang bigat na nagsisimulang durugin ang kanyang konsensya. Ang sobrang puno ng pera ay nakapatong sa kanyang mesa. Ngunit para kay Alon, ang bigat nito ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa bawat segundong lumilipas, ang halaga ng perang iyon ay tila nababawasan, habang ang halaga ng kanyang konsensya ay unti-unting nauubos. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, isang anino mula sa nakaraan ang muling bumisita. Isang aninong pilit niyang tinatakasan sa loob ng 3 taon. Dati, hindi siya isang simpleng manunulat. Si Alon Reyes ay isa sa mga pinakamagaling na pribadong investigador sa underground scene. Hindi baril ang kanyang armas, kundi ang kanyang matalas na isipan at abilidad na basahin ang mga tao. Ngunit isang kaso ang sumira sa lahat. Isang babaeng nagngangalang Melissa, biktima ng isang abusadong asawa. Kinuha siya nito para mag-ipon ng ebidensya. Naging malapit sila higit pa sa isang kliyente. Naging kampante siya. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Ngunit isang gabi, may nakaligtaan siyang detalye. Isang banta na hindi niya binigyan ng sapat na pansin. Kinabukasan, natagpuan si Melissa sa ospital. Bugbog sarado. Halos hindi na makilala. Nagtagumpay siyang ipakulong ang asawa nito. Ngunit para sa kanya, isa iyong malaking pagkatalo. Nabigo siyang protektahan ito. Mula noon, tinalikuran niya ang mundong iyon. Itinago niya ang kanyang lisensya at namuhay bilang isang manunulat. Ginagamit ang kanyang mga karanasan para bumuo ng mga kwento. Ngunit ang multo ni Melissa ay palaging nariyan, isang paalala ng kanyang kabiguan. At ngayon, heto na naman siya, isang bagong babae, si Diwa, na may mga matang sumisigaw ng tulong. At siya, sa halip na maging tagapagtanggol, ay isa sa mga mersenaryong binayaran para lalo itong ibaon sa kumunoy.
Ang pera sa sobre ay para sa operasyon ng kanyang ina. Kailangan niya ito. Ngunit habang tinititigan niya ang sobre, ang mukha ng kanyang ina ay napapalitan ng mukha ni Diwa, pagkatapos ay ng mukha ni Melissa. Hindi na ulit. Bulong niya sa sarili. Puno ng determinasyon. Hindi na siya papayag na may masaktan na naman dahil sa kanyang pagpapabaya. Tinanggap niya ang pera ni Hiraya, oo. Ngunit gagamitin niya ang posisyon niyang ito, hindi para sirain si Diwa, kundi para alamin ang buong katotohanan. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang sariling imbestigasyon. Ang unang target, si Sinag Zamora, gamit ang luma niyang motorsiklo at isang helmet na halos natatakpan ng buong mukha. Sinundan niya si Sinag pagkaalis nito sa opisina. Hindi ito umuwi. Sa halip, lumiko ito sa isang madilim at makitid na eskinita sa likod ng isang lumang bodega, isang lugar na hindi babagay sa isang respetadong CEO. Pumarada siya sa malayo, sapat lang para makita ang lahat. Bumaba si Sinag sa kanyang mamahaling sasakyan, ang postura ay hindi na kasing kampante. Maingat itong lumingon sa paligid bago pumasok sa isang bakal na pinto. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ito kasama ang dalawang lalaking nakakatakot ang itsura, mga mukhang sanay sa paniningil ng utang. May mainit silang pinag-uusapan. Kahit hindi niya marinig, kitang-kita niya ang tensyon sa mukha ni Sinag at ang pagmamakaawa sa mga kilos nito. Mabilis na inilabas ni Alon ang kanyang cellphone at palihim na kinuhaan sila ng litrato. Isang lalaki ang tumapik sa balikat ni Sinag nang may pagbabanta bago sila tuluyang umalis. Naiwan si Sinag na napasuntok sa pader, isang imaheng malayong-malayo sa perpektong asawang ipinapakita nito kay Diwa. Ang sunod na target, si Hiraya Cruz. Mas mahirap ito. Masyado itong maingat. Ngunit nagkaroon siya ng ideya. Naalala niya ang mga folder na ibinigay sa kanya ni Hiraya. Mga background information daw tungkol kay Diwa para tulungan siya sa pagsusulat ng kwento nito. Sa kanyang apartment, muli niyang hinalungkat ang mga ito. Karamihan ay mga business profile at mga lumang artikulo tungkol sa pamilya De La Rosa. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang lumang high school planner na tila aksidenteng naisama. Planner ni Hiraya. Binuklat niya ang mga pahina. Karamihan ay mga school schedule at assignment. Ngunit sa ilang mga petsa, may mga sulat kamay na entry. October 12. Si Diwa na naman ang top 1. Palagi na lang siya. Nakakainis. December 5. JS Prom. Isinayaw ni Mark si Diwa. Bakit siya pa? Mas maganda naman ako sa kanya. March 15. Graduation. Valedictorian si Diwa. Sabi ni Daddy, sana daw tularan ko siya. Sana hindi ko na lang siya naging kaibigan. Bawat salita ay tumatagos, puno ng inggit at hinanakit na itinago sa loob ng maraming taon. Ito ang ugat ng lahat. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay isang malalim at matagal ng galit na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumabog. Kinahapunan, bumalik si Alon sa Pag-asa Cafe. Ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong impormasyon. Umupo siya sa paborito niyang sulok, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng palaisipan. Sakto namang pumasok si Diwa. Hindi siya nito nakita. Umupo ito sa kabilang dulo ng cafe, mag-isa at may tinawagan sa cellphone. Dahil sa katahimikan ng lugar, hindi sinasadyang naririnig ni Alon ang boses ni Diwa, basag at puno ng sakit. Hindi ko na alam, tita. Oo, sinubukan kong kausapin siya pero parang ako pa ang masama. Parang ako ang nababaliw. Sabi ni Diwa sa kausap. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Natatakot ako. Natatakot akong mag-isa. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Elon. Ang babaeng nasa kabilang dulo ng silid ay hindi na isang target o isang pangalan sa isang kontrata. Siya ay isang taong nasasaktan, nalilito, at nag-iisa.
At siya dapat ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Sino to? Isang paalala lang, Mr. Reyes, sabi ng isang magaspang at mababang boses sa kabilang linya. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Maraming nakataya dito at marami kaming mata sa paligid. Bago pa man siya makasagot, pinatay na ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Alon. Isang banta. Malinaw na isang banta. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Sa labas ng kafe, sa isang madilim na sulok ng parking lot, nakita niya ang sasakyan ni Sinag. Nakatayo sa tabi nito si Sinag at Hiraya. Walang ngiti, walang pag-arte. Seryoso ang kanilang usapan. Pagkatapos, may iniabot si Sinag na isang malaking brown envelope kay Hiraya. Isang sobrang katulad ng ibinigay sa kanya. Ang banta sa telepono. Ang palitan ng pera sa labas. Ang umiiyak na babae sa loob. Ang lahat ay nagbanggaan sa isip ni Alon. Hindi na ito isang simpleng kaso ng panloloko. Isa itong malaking konspirasyon at siya, sa ayaw at sa gusto niya, ay nasa pinakasentro na nito. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang naghihirap na anyo ni Diwa at naaalala ang anino ng kanyang nakaraan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong maglalagay sa kanya sa malaking panganib, ngunit isang desisyong alam niyang tama. Hindi na siya magiging isang bayarang manunulat. Mula sa araw na ito, muli siyang magiging isang imbestigador. At ang kasong ito, sisiguraduhin niyang hindi na mauulit ang kanyang dating pagkakamali. Ang pagtatagpo nila ni Alon Reyes ay nag-iwan ng lamat sa kanyang isipan, isang lamat na may dalawang gilid. Ang isang panig ay kumikinang dahil sa pag-asa, habang ang kabila ay madilim at puno ng pagdududa. Bakit nito ginamit ang salitang delusyon? Nagkataon lang ba? O bahagi rin ba ito ng isang mas malaking laro na hindi niya maintindihan? Ang mga tanong na iyon ay sumasayaw sa kanyang isip, kasabay ng walang tigil na pagpapanggap sa loob ng kanilang bahay at opisina. Patuloy ang pagiging maasikaso ni Sinag, ang pagiging maalalahanin ni Hiraya. Ngunit ngayon, ang bawat matamis na salita ay parang asido sa kanyang pandinig at ang bawat yakap ay parang gawa sa yelo. Isang Sabado ng hapon, habang sila ay nasa isang mamahaling restaurant para mananghalian, isang aksidente ang nangyari. Oh my gosh! Dr. Sandoval, kayo pala yan! Masayang bati ni Hiraya sa isang lalaking nasa katabing mesa. Ang lalaki, na nasa mga 50 anyos, ay ngumiti nang makita sila. Hiraya, anong ginagawa mo rito? Sabi ng doktor. Sinag, kumusta? Mabuti po, Doc. Eto, quality time lang sana. Sagot ni Sinag. Tumatayo para makipagkamay. Tumingin ito kay Diwa. Mahal si Dr. Sandoval, isang family friend. Isa siyang psychiatrist. Ang salitang psychiatrist ay nagdulot ng malamig na kaba sa dibdib ni Diwa. Pinilit niyang ngumiti. Halika Doc, samahan niyo muna kami. Alok ni Hiraya. Diwa, ito yung kinukwento ko sa yung napakagaling na doktor. Umupo si Dr. Sandoval sa kanilang mesa. Ang usapan ay nagsimula sa mga simpleng bagay. Trabaho, panahon, pagkain. Ngunit dahan-dahan, maingat na ginabayan ni Hiraya ang usapan patungo sa kanya. Alam niyo po, Doc, sabi ni Hiraya na may himig ng pag-aalala. Itong si Diwa, medyo stressed po kasi lately. Minsan may mga nakikita o naiisip siyang, alam niyo na po, medyo malayo sa katotohanan. Hiraya, saway ni Diwa, ang boses ay mariin. Normal lang yan sa mga taong may matinding pressure sa trabaho. Malumanay na sabi ni Dr. Sandoval, ang tingin ay nakatuon kay Diwa. Ang isip natin, parang computer.
Kapag masyadong maraming open tabs, bumabagal ito at nagkakaroon ng glitches. Ang mga glitches na ito ay maaaring mag-manifest bilang anxiety, paranoia, o minsan mild delusions. Ang bawat salitang klinikal ay parang isang hatol. Isang hatol na ibinibigay sa kanya sa harap mismo ng kanyang asawa at matalik na kaibigan. Nakita niya ang makahulugang tinginan ni Sinag at Hiraya. Ang plano nila ay perpekto. Siguro nga po, kailangan lang ni Diwa ng pahinga. Sabi ni Sinag, hinahawakan ang kamay niya. Masyado mo kasing dinidibdib ang lahat, mahal. Hindi na nakakain si Diwa. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang buong eksena ay isang palabas at siya ang bida na hindi alam ang kanyang script. Kinagabihan, hindi na niya napigilan ang sarili. Nang silang dalawa na lang ni Sinag sa kanilang silid, hinarap niya ito. Ano yung kanina, Sinag? Simula niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Bakit kailangang ipahiya ninyo ako sa harap ng doktor na yon? Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. At sakit? Ipahiya? Diwa, ano bang sinasabi mo? Nag-aalala lang kami sa'yo. Nakikita naming nahihirapan ka. Gusto lang naming tumulong. Huwag mo akong lokohin. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Nakita ko kayo. Nakita ko kayo ni Hiraya sa study room nung anniversary natin. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam ang sinasabi ko. Sa isang iglap, nawala ang pagkagulat sa mukha ni Sinag. Napalitan ito ng malalim na pagkadismaya at kalungkutan. Umiling ito, na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Diyos ko, Diwa, sabi nito, ang boses ay basag. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang iniisip mo? Hinawi ko lang ang buhok niya dahil may nahulog na papel mula sa itaas. At iyon na yon, 5 taon, Diwa, 5 taon ng pagmamahal at katapatan, at ito ang igaganti mo sa akin? Isang walang basehang selos? Isang malisyosong akusasyon? Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga braso. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Masakit, Diwa. Sobrang sakit na hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Akala ko ba tayo ang magkakampi? Bakit mo sinisira ang isang bagay na napakaganda dahil lang sa isang imahinasyon? Ang bawat salita ay isang patalim. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng kirot. Paano kung tama? Siya. Paano kung mali nga lang ang interpretasyon niya? Ang galing ng kanyang pag-arte, ang sakit sa kanyang mga mata. Sino ang hindi maniniwala rito? Bumagsak si Diwa sa kama. Talunan. Umiyak siya ng umiyak. Niyakap siya ni Sinag mula sa likuran. Shh! Tama na. Nandito lang ako. Malalampasan din natin to. Magpahinga ka lang. Ang yakap ay hindi na nagbigay ng kapanatagan. Para yung isang lubid na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makalayo sa kanilang dalawa. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang ama sa lumang gusali ng kumpanya. Isang lugar na hindi na ginagamit, pero pinanatili niya bilang isang alaala. Umupo siya sa malaking silya sa likod ng mabigat na lamesang nara. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay nagbigay sa kanya ng bahagyang kapayapaan. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito, nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang ama. Binuksan niya ang isang drawer, naghahanap ng kahit anong makakapitan. Mga lumang litrato, mga papeles. Sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang itim na leather-bound journal. Ang journal ng kanyang ama. Binuklat niya ito. Mga sulat tungkol sa negosyo, sa kanyang ina, sa kanya. Ngunit isang entry malapit sa dulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. June 15. Kinausap ako ng mga abogado tungkol sa huling habilin. Sinabi kong gusto kong magdagdag ng isang lihim na probisyon na magpoprotekta kay Diwa. Masyado siyang mabait, masyadong mapagtiwala.
Kailangan niya ng safety net kung sakaling may magtangkang man lamang sa kanya. Ang kumpanyang ito ay para sa kanya at para lamang sa kanya. Lihim na probisyon? Anong ibig sabihin nito? Habang siya ay nagbabasa, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Mula ito sa isa sa mga board members ng kumpanya. Diwa, I'm so sorry to hear about what you're going through. Hiraya mentioned you're taking a health leave. Don't worry, we're all praying for your recovery. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ginawa ito ni Hiraya. Ipinagkalat nito sa lahat na siya ay may sakit sa isip. Ang kanyang huling piraso ng dignidad sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama ay unti-unti nang winawasak. Binalik niya ang kanyang tingin sa journal. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Itinuloy niya ang pagbabasa. Nilipat sa pinakahuling pahina, ang huling entry na isinulat ng kanyang ama bago ito atakihin sa puso. August 2. May masama akong kutob kay Sinag. Ang kanyang pagmamadaling pakasalan si Diwa bago ito mag-30. May hindi tama. Ipapabago ko ang huling habilin. Ang probisyon ay magiging malinaw. Ang buong kontrol ng kumpanya ay mapupunta lamang kay Diwa. Ngunit kung siya ay hindi kasal, bago ang kanyang ika-30 na kaarawan, o kung ang kumpanya ay mapunta sa iba, sa hindi makatarungang paraan, ang lahat ng assets ay mapupunta sa isang charity foundation. Ito ang tanging paraan para masigurong hindi niya ito makukuha dahil lang sa pera. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Nabitawan ni Diwa ang journal. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan na parang nagbabagang bakal. Ika-30 na kaarawan. Ang kanyang ika-30 na kaarawan ay sa susunod na buwan na. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagmamadali, ang pagpapanggap, ang pilit na pagpapaniwala sa kanya na siya ay nababaliw. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pambababae, ito ay isang karera laban sa oras. At ang kanyang sariling pag-iisip, ang ginagawa nilang armas laban sa kanya. Ang mga larawan ni Sinag, kasama ang mga mukhang kriminal, ang mga pahina ng planner ni Hiraya, na puno ng inggit ang banta sa telepono, at ang palihim na pag-aabutan ng sobre. Ang lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang madilim na mosaic sa isipan ni Alon. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay isang masusing binalak na krimen. Gamit ang pera mula kay Hiraya. Kinontak niya ang isang dati niyang kasamahan sa pag-iimbestiga, isang computer expert na may utang na loob sa kanya. Ang pakiusap niya, halongkatin ang lahat ng financial records na may kinalaman kay Sinag Zamora at sa kumpanya ng mga De La Rosa sa nakalipas na 2 taon. 2 araw siyang naghintay, 2 araw ng pagkabalisa. At sa wakas, dumating ang email. Nasa maliit at madilim niyang apartment si Alon, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop. Habang binubuksan niya ang mga naka-attach na file, ang kanyang panga ay unti-unting tumigas. Ang kanyang hinala ay tama. Higit pa sa tama. Sunod-sunod na mga bank transfer mula sa account ng kumpanya patungo sa mga offshore accounts na nakapangalan sa mga dummy corporations, mga loan agreement na ginagamit ang assets ng kumpanya bilang kolateral para sa mga personal na utang ni Sinag sa mga kasino at loan sharks. Ang pinakamatindi sa lahat, isang digital copy ng isang dokumento na naglilipat ng malaking porsyento ng voting shares kay Sinag na may digital signature ni Diwa. Isang signature na, ayon sa analysis ng kanyang kaibigan, ay isang sopistikadong pekeng pirma. Hayop ka, mahinang mura ni Alon sa litrato ni Sinag na nasa screen. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang kumilos. Ang susi sa lahat ng ito ay si Hiraya. Siya ang mahinang kawing. Ang kanyang inggit, ang kanyang kahinaan. Nag-text siya rito. Kailangan nating mag-usap. May problema sa plano. Gaya ng inaasahan, mabilis itong sumagot. Saan? Huwag sa opisina. Sa Pag-asa Cafe, 1 oras mula ngayon. Sagot ni Alon.
Pinili niya ang lugar na yon, isang lugar na pampubliko kung saan hindi ito makakagawa ng eskandalo, ngunit isang lugar na alam niyang magpapaalala rito kung sino ang pinaglalaruan nila. Dumating si Hiraya sa kafe, suot ang kanyang mamahaling damit at pekeng pamangiti. Umupo ito sa tapat ni Alon, iritado. Anong problema? Huwag mong sabihing naduduwag ka na? Hindi ako naduduwag, kalmadong sagot ni Alon. Nag-aalala lang ako. Si Diwa, nagsisimula na siyang magduda, pero hindi sa paraang gusto natin. Nagsisimula siyang mag-imbestiga. Imposible, sabi ni Hiraya, tumatawa ng mapakla. Wala na siyang kakayahang gawin yon. Halos maniwala na siyang nababaliw na siya. Sigurado ka ba? Tanong ni Alon. Inilapag sa mesa ang lumang planner ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya nang makita ito. Saan mo nakuha yan? Naiwan mo sa mga folder na binigay mo sa akin. Pagsisinungaling ni Alon. Nabasa ko ang ilan sa mga sinulat mo. Matagal mo na pala talagang ayaw sa kanya. Hindi totoo yan. Mga sulat bata lang yan. Depensa ni Hiraya, ang boses ay nagsisimulang manginig. Talaga ba? Sabi ni Alon. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Tulad ng mga utang ni Sinag sa kasino, bata-batahan lang din ba yon? Ang kulay sa mukha ni Hiraya ay biglang nawala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinasabi mo? Alam ko na ang lahat, Hiraya, sabi ni Alon. Ang boses ay bumaba. Naging seryoso at mapanganib. Alam ko ang tungkol sa mga utang. Alam ko ang tungkol sa pagnanakaw ninyo sa kumpanya. Alam ko ang tungkol sa plano ninyong pagkuha ng kontrol bago ang ika-30 na kaarawan ni Diwa. Ang pagiging arogante ni Hiraya ay biglang gumuho. Napalitan ito ng purong takot. Paano mo? Sino ka ba talaga? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ni Alon. Ang tanong, ano ang gagawin ninyo kapag nalaman ito ni Diwa? Kapag nalaman ito ng mga pulis? Dito na tuluyang nasira ang kanyang pagtitimpi. Ang takot ay nahaluan ng galit at desperasyon. Hindi mo naiintindihan, sigaw niya ng pabulong. Ginawa lang namin yon para sa aming kinabukasan. Para sa kinabukasan namin ni Sinag. Si Diwa, wala siyang karapatan sa lahat ng yon. Ibinigay lang sa kanya ang lahat sa isang pilak na bandeja. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maghirap, ng laging maging pangalawa lang. Ako ang dapat nasa posisyon niya. Amin dapat ang kumpanyang yon. At doon, sa gitna ng kanyang galit, inamin niya ang lahat. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Alon. Ang plano, ang motibo, ang kasamaan. Tumayo si Hiraya, nanginginig. Magbabayad ka rito, Alon. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Takot na takot. Naiwan si Alon sa mesa, ang puso ay dumadagundong. Ngayon, sigurado na siya. Ngayon, alam na niya ang buong katotohanan. Ngunit alam din niya na sa pagharap niya kay Hiraya, sinimulan na niya ang isang digmaan. Si Diwa ay nasa mas malaking panganib ngayon kaysa dati. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Diwa. 2 beses itong nagring bago niya narinig ang boses nito, isang boses na basag at mahina. Hello? Diwa, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pagkaapurahan. Si Alon to, makinig ka sa akin. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Alon? Paano mo? Wala nang oras para magpaliwanag. Putol niya. Nasa panganib ka. Ang lahat ng pinagdududahan mo, totoo. Higit pa sa totoo. Hiraya at Sinag. Niloloko ka nila. Isa itong malaking plano, Diwa. At kailangan mong makaalis dyan ngayon din. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig niya ang nanginginig na paghinga ni Diwa. Sa opisina ng kanyang ama, hawak-hawak ni Diwa ang journal. Ang mga salita ng kanyang ama ay sariwa pa sa kanyang isipan.
Ang tawag ni Alon ay parang isang kulog na nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay. "Diwa, nariyan ka pa ba?" tanong ni Alon sa telepono. "Oo," sagot ni Diwa. Ang lalamunan ay tila may bumabara. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Sinag. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik, matalim, at nakatutok ng diretso kay Diwa at sa hawak niyang cellphone. Isang tingin na puno ng hinala at nagbabantang panganib. Ang pagpasok ni Sinag ay parang isang biglaang pagbuhos ng nagyayelong tubig. Ang kanyang mga mata, na dati naglalaman ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon puno ng malamig na kalkulasyon. Bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Diwa ay nanigas. Sa kabilang linya, patuloy ang boses ni Alon, ngunit tila nagmumula na ito sa ibang mundo. "Diwa, nariyan ka pa ba? Kailangan mong umalis." Mabilis na kumilos ang isip ni Diwa, binalot ng takot ngunit ginabayan ng biglaang pangangailangan na mabuhay. "Opo, tita," sabi niya sa telepono. Ang boses ay pilit pinapakalma. "Pasensya na po. Bigla kasing pumasok si Sinag. Sige po, tatawag na lang po ulit ako. Bye po. I love you." Ibinaba niya ang tawag. Bago pa man makasagot si Alon, itinaas niya ang kanyang tingin kay Sinag. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Mahal, nandyan ka pala. Nag-alala siguro ako sa'yo, kaya sinundan mo ko." Hindi ngumiti si Sinag. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may pagbabanta. "Sino ang kausap mo?" "Si Tita Elena. Kinukumusta lang ako." Pagsisinungaling niya, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sabi ko sa kanya, medyo nahihilo lang ako, kaya nagpunta muna ako rito para magpahangin. "Talaga ba?" tanong ni Sinag. Huminto ito sa tapat mismo niya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. "Dahil ang huling balita ko, si Tita Elena mo ay nasa Canada ngayon at hating gabi doon. Bakit kanya tatawagan para lang mangumusta?" Nahuli. Alam niyang nahuli siya. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makaisip ng ibang palusot, tumawa ng mahina si Sinag. Isang tawang hindi abot sa kanyang mga mata. "Ay nako, mahal. Eto na naman tayo sa pag-iisip mo. Baka mali lang ako ng dinig. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan mong magpahinga." Inakbayan siya nito, ngunit ang kilos ay hindi na malambing. Ito ay pag-aari. Isang babala. Habang naglalakad sila palabas ng lumang opisina, alam ni Diwa na tapos na ang laro ng pagpapanggap. Alam na nila na may alam na siya. At iyon ang mas nakakatakot. Nang makauwi, nagdahilan siyang kailangan niyang bumili ng gamot sa butika. Hindi pumayag si Sinag noong una, ngunit nagpumilit siya. Kailangan niyang makausap si Alon. Kailangan niya ng mga sagot. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na parke sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga mata ng tao. Si Alon ay hindi mapakali, habang si Diwa ay nanginginig pa rin. "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Alon? Bakit mo ako tinawagan?" agad niyang tanong. Huminga ng malalim si Alon. "Diwa, umupo ka muna. Ang sasabihin ko ay mahirap pakinggan." Umupo sila sa isang bangkong bato. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon. Bago ang lahat, pagsisimula ni Alon, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Kailangan mong malaman na ako ay bahagi rin ng kasinungalingang ito." Kumunot ang noo ni Diwa. Anong ibig mong sabihin?" "Ang pagkikita natin sa cafe, hindi iyon aksidente." Pag-amin ni Alon, ang bawat salita ay tila mabigat. "Binayaran ako ni Hiraya. Binayaran niya ako para magsulat ng mga artikulo para lapitan ka
para magpanggap na kakampi mo, para lalo kang palabasing isang baliw. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal na paurong si Diwa na para bang nasaktan siya ng pisikal. Hindi, bakit? Bakit mo ginawa yon? Bulong niya, ang sakit ng pagkakanulo ay sariwa at napakatalim. Ang taong inakala niyang pag-asa ay isa rin palang ahas. Dahil kailangan ko ng pera, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang nanay ko. May malubha siyang sakit. Kailangan niya ng operasyon at ginamit yon ni Hiraya. Tumingin ito sa wakas sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at katapatan. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang pagtanggap ko sa alok niya, Diwa. Pero nang makilala kita, nang makita ko ang sakit sa mga mata mo, hindi ko na kaya. Hindi ako papayag na maging kasangkapan sa paninira sa'yo. Ang pag-amin ay masakit, ngunit ang pagsisisi sa mga mata ni Alon ay tila totoo. Ngunit bago pa man niya maproseso ang personal na pagtataksil na ito, nagpatuloy si Alon. Pero hindi lang yan ang kailangan mong malaman, sabi niya. Inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga file na ipinadala sa kanya. Ang pagpapanggap na baliw ka ay isang maliit na bahagi lang ng plano. Ang totoong pakay nila ay ang kumpanya. Ipinakita niya kay Diwa ang lahat. Ang mga bank statement, ang mga peking loan agreement, ang mga dokumento ng paglilipat ng shares. Bawat ebidensya ay isang punyal na lalong sumusugat sa puso ni Diwa. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkakaibigan, ang kanyang buong buhay. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas na itinanghal para sa pera at kapangyarihan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumaloy. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Hindi ito galit. Hindi ito sakit. Ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang pakiramdam ng pagiging ganap na wala. Bakit? Hikbi niya. Bakit nila ginawa sa akin to? Minahal ko sila. Pinagkatiwalaan ko sila. Dahil sakim sila, Diwa. Mahinang sabi ni Alon, iniaabot ang isang panyo. At dahil minamaliit ka nila, akala nila, hindi ka lalaban. Ang mga salitang iyon, akala nila, hindi ka lalaban, ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang alaala ng kanyang ama, ang huling entry sa journal nito, ay biglang bumalik. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Ang kanyang ama ay lumaban para sa kanya kahit sa huling sandali. At siya, hahayaan na lang ba niyang manalo ang mga taong sumira sa kanya at sa alaala ng kanyang ama? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Ang apoy ng kanyang sakit ay unti-unting naging apoy ng galit. Isang malamig at tahimik na galit. Hindi, sabi niya. Ang boses ay hindi nabasag. Ito ay matatag. Hindi ako papayag. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay may bago ng kislap. Tulungan mo ako, Alon. Tulungan mo akong bawiin ang lahat. Tumango si Alon. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Gagawin ko ang lahat, pero kailangan nating mag-ingat. Alam na nilang nagdududa ka. Ang kailangan natin ngayon ay isang matibay na ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Isang bagay na pisikal. Kinagabihan, bumalik si Diwa sa opisina. Nagdahilan siyang may naiwan siyang importanteng dokumento. Ang plano ay simple. Hanapin ang orihinal na kopya ng mga pekeng papeles. Habang sina Sinag at Hiraya ay abala sa isang biglaang meeting, palihim siyang pumasok sa opisina ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumakarera habang binubuksan niya ang bawat drawer, hinahalungkat ang bawat cabinet. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga folders sa pinakailalim na drawer, nakita niya ito. Isang espesyal na folder na may markang private.
Nanginginig niyang binuksan ito. Nandoon ang lahat. Ngunit isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang deed of assignment. Naglilipat ng malaking bahagi ng shares ng kanyang ama kay Sinag. At sa ibaba, ang pirma ng kanyang ama. Isang pamilyar ngunit bahagyang nanginginig na pirma. Ngunit hindi ang pekeng pirma ang dumurog sa kanyang puso. Ang petsa. Ang dokumento ay may petsang 2 araw matapos atakihin sa puso ang kanyang ama. Sa panahong ito ay nasa ICU, walang malay, at nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang kasakiman nila ay walang hanggan. Kahit sa bingit ng kamatayan ng kanyang ama, ang nasa isip pa rin nila ay pera. Mahigpit niyang hinawakan ng papel. Ang mga gilid nito ay halos mapunit sa kanyang pagkuyom. Ang huling hibla ng kanyang pag-ibig at pag-aalinlangan para kay Sinag ay tuluyan ng naglaho. Sa lugar nito, isang bagay na mas matibay ang nabuo. Isang hindi matitinag na determinasyon na itumba sila, anuman ang mangyari. Ang pekeng dokumento ay nakatago sa ilalim ng sapin ng kanyang sapatos. Isang desperadong kilos, ngunit ang tanging paraan na naisip niya para mailabas ito sa gusali nang hindi nahahalata. Bawat hakbang papalayo sa opisina ni Sinag ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang kaaway na nag-aabang. Nakahinga lang siya nang maluwag ng makasakay sa kanyang kotse. Doon, sa seguridad ng nakasarang pinto, inilabas niya ang papel. Ang pirma ng kanyang ama, pilit ngunit pamilyar. Ang petsa na sumisigaw ng kasinungalingan. Ito na ang simula. Ang matibay na ebidensya. Agad niyang tinawagan si Alon. Nagkita sila sa isang malayong lugar. Ito na, sabi ni Diwa. Iniaabot ang dokumento. Ang kailangan natin ngayon ay ang huling habilin na binanggit ni Papa sa journal niya. Iyon ang magpapatunay sa motibo nila. May abogado ba ang pamilya ninyo? Tanong ni Alon. Maingat na sinusuri ang papel. Si Attorney Romero, matanda na siya, pero siya ang pinagkakatiwalaan ni Papa sa lahat. Sagot ni Diwa. Kinabukasan, pinuntahan nila ang maliit at lumang opisina ni Attorney Romero. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay sumalubong sa kanila. Si Attorney Romero, isang payat ngunit kagalang-galang na matanda, ay masayang tinanggap si Diwa. Diwa, iha, ang laki mo na, sabi nito. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Attorney, simula ni Diwa. Tungkol po ito sa huling habilin ng aking ama. Ang nangiti sa mukha ng abogado ay bahagyang nawala. Oo. Ang last will and testament ng iyong ama, isang napakatalinong tao ni Ricardo. Mayroon po bang isang lihim na probisyon o isang hiwalay na dokumento na idinagdag niya bago siya pumanaw? Tanong ni Diwa, puno ng pag-asa. Tumango ang abogado. Meron. Isang codicil, isang karagdagan sa kanyang huling habilin. Iyon ay para masigurong maprotektahan ka. At ang kumpanya, isang napakagandang legal na obra. Maari po ba naming makita yon, attorney? Sabik na tanong ni Alon. Ang mukha ng abogado ay biglang nabalot ng pagkalito. Naghalungkat ito sa kanyang mga record. Sandali. Tila wala na sa akin ang orihinal na kopya. Nakalagay dito sa logbook ko na ipinakuha na ito. Oo, ipinakuha ito ng asawa mo, si Ginoong Sinag Zamora, 1 linggo matapos pumanaw ang iyong ama. May dala siyang special power of attorney na may pirma mo. Gumuho ang mundo ni Diwa. Isang special power of attorney na hindi niya natatanda ang pinirmahan. Isa na namang pekeng dokumento. Naunahan na naman sila. Habang papalabas sila ng opisina, ang pag-asa ni Diwa ay napalitan ng lumalaking takot. Paano na yan, Alon? Wala na tayong kopya. Meron pa rin tayong testimonya ng abogado? Sabi ni Alon, ngunit bakas din sa kanyang boses ang pag-aalala. Pero masihina ang kaso natin. Kailangan nating mag-ingat ng doble. Alam na nilang maaari nating malaman ang tungkol dito.
Ang babala ni Alon ay nagkatotoo nang mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Kinabukasan, habang nasa opisina si Diwa para kunin ang ilang personal na gamit, isang aksidente ang naganap. Naglalakad siya sa pasilyo patungo sa lumang record section ng kumpanya nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa itaas. Bago pa siya makatingala, isang malaking kahon ng mga lumang computer parts ang bumagsak mula sa isang nakabukas na storage unit sa itaas na palapag, eksakto sa kanyang daraanan. Sa isang iglap, naitulak siya ng isang janitor papalayo. Tumama ang kahon sa sahig ng may nakakabinging ingay. Ang mga piraso ng metal ay tumalsik sa paligid. Ang isa ay tumama sa kanyang binti, nag-iwan ng isang masakit na galos. "Ma'am, okay lang po kayo?" Nag-aalalang tanong ng janitor. Napasandal si Diwa sa pader, humihingal. Ang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. Alam niya yon. 1 metro lang ang layo. Kung hindi siya naitulak, biglang dumating si Hiraya. Tumatakbo, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Diwa, anong nangyari? Diyos ko, ayos ka lang ba?" Tumingin si Diwa kay Hiraya at sa isang saglit sa likod ng maskara ng pag-aalala, nakita niya ito, isang malamig na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ang aksidente ay isang babala, isang malinaw na mensahe, kaya ka naming saktan. Ang pag-atake ay hindi lang pisikal. Kinagabihan, sinubukan niyang tawagan ang kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, para humingi ng tulong. Siya na lang ang natitira niyang kamag-anak na pinagkakatiwalaan niya. "Tita," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Diwa." "Hija, napatawag ka?" Ang boses nito ay malamig, malayong malayo sa dati nitong init. "Tita, kailangan ko po ng tulong." Hikbi niya. "Si Sinag po. Si Hiraya." "Diwa, makinig ka." Putol ng kanyang tiyahin, ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Nakausap ko si Sinag kanina. Sinabi niya sa akin ang lahat. Hija, nag-aalala kami sa'yo. Ang mga iniisip mo, hindi na yan tama. Kailangan mo ng tulong. Professional help. Si Sinag ay isang mabuting asawa. Huwag mo siyang saktan ng ganito. Parang isang punyal ang bawat salita. Ginawa na nila. Naitanim na nila ang lason kahit sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Wala nang naniniwala sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Siya ay tuluyan ng nag-iisa. Ibinaba niya ang telepono. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang binti. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Alon. "Alon." "Diwa, masamang balita," sabi ni Alon. Ang boses ay apurado. "May pinasuri akong expert. Ang cellphone mo, ang laptop mo, may spyware. Matagal na." Natigilan si Diwa. "Spyware?" "Lahat ng text messages mo, lahat ng tawag, lahat ng emails, alam nila. Ang mga litrato ng dokumento na kinunan mo sa opisina ni Sinag, ang mga usapan natin. Lahat ay nakikita at naririnig nila." Napatingin si Diwa sa kanyang cellphone na nahawak. Ang bagay na akala niya itulay niya sa katotohanan ay isa palang espiya ng kalaban. Ang lahat ng digital na ebidensya na pinaghirapan nilang kolektahin. Kaya pala palagi silang nauuna. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. "Diwa, kailangan kong i-access ang phone mo para subukang tanggalin ito. Pero, teka." Biglang naputol si Alon. "Diwa, naririnig mo ba ako? Hello?" Tiningnan ni Diwa ang screen ng kanyang cellphone. Bigla itong nag-flicker. Isang system error message ang lumitaw bago ito tuluyang namatay at naging itim. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Hawak niya ang isang piraso ng pekeng dokumento. Ang abogado ay wala ng kopya ng totoong habilin. Ang kanyang pamilya ay tinalikuran na siya. Ang kanyang mga digital na ebidensya ay nawala na.
At siya ay may pilay sa binti, isang paalala na kaya siyang saktan anumang oras. Umupo siya sa sahig ng kanyang madilim na silid, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ito na siguro iyon, ang huling pagsasakit. Ang pakiramdam ng pagiging ganap na talunan. Walang ebidensya, walang kakampi, walang pag-asa. Diwa! Diwa! Ang biglaang pagkaputol ng linya ay nag-iwan kay Alon ng isang masamang pakiramdam. Alam niyang hindi ito simpleng pagkawala ng signal. Inatake nila ang cellphone uwan ni Diwa. Sinisira nila ang huling tulay ng komunikasyon nila. Sa loob ng 2 oras, sinubukan niyang tawagan si Diwa. Ngunit diretso na ito sa voicemail. Nag-aalala. Ngunit alam niyang mapanganib kung pupuntahan niya ito sa bahay nila. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang kumalma. Naupo siya sa gitna ng kanyang maliit na apartment, napapalibutan ng mga pira-pirasong ebidensya na ngayon ay wala ng silbi. Ang mga digital files ay maaring nabura na. Ang testimonya ng abogado ay maaaring ituring na gawa-gawa lang. Ang pekeng dokumento ay maaaring itanggi. Nasa bingit sila ng pagkatalo. Mag-isip ka, Alon. Mag-isip ka. Sabi niya sa sarili. Ginugulo ang kanyang buhok sa frustrasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang journal ng ama ni Diwa. Iyon ang simula ng lahat. Muli niyang binasa ang mga litratong kuha niya mula sa mga pahina nito. Ang mga salita tungkol sa pagprotekta kay Diwa, ang pagdududa kay Sinag, at doon, isang parirala ang tumatak sa kanyang isipan, isang pariralang hindi niya gaanong pinansin noong una. Sa isang entry tungkol sa kabataan ni Diwa, isinulat ng kanyang ama. Mahilig pa rin siyang magtago ng mga kayamanan. Sa aming lumang memory box, ang sabi niya, iyon daw ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Memory box, ligtas na lugar. Isang kislap ng ideya ang biglang nabuo sa isip ni Alon. Isang malayong posibilidad, isang suntok sa buwan. Ngunit sa puntong ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito patungo sa lumang bahay ng mga De La Rosa, ang bahay kung saan lumaki si Diwa, ang lugar na madalas nitong ikwento sa kanya noong sila ay nag-uusap pa bilang magkaibigan. Matagal na itong hindi tinitirhan, ngunit si Diwa ang nagbabayad para sa maintenance nito. Madilim na nang makarating siya, gamit ang isang set ng lockpicks, isang kasanayang matagal na niyang hindi ginagamit. Binuksan niya ang pinto sa likod kusina. Ang alikabok at amoy ng kalumaan ay sumalubong sa kanya. Tanging ang liwanag mula sa kanyang cellphone ang nagsilbing gabay niya. Saan maaaring itago ng isang tao ang isang memory box? Hinanap niya ang silid ni Diwa. Ang lahat ay nababalot ng puting tela. Nagsimula siyang maghalongkat. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa likod ng mga libro. Wala. Napasandal siya sa pader, pagod at pinanghihinaan ng loob. Baka mali siya. Baka isa lang itong sentimental na bagay na walang kinalaman sa kaso. Habang nakasandal, napansin niya ang sahig na gawa sa kahoy. May isang tabla na bahagyang nakaangat ang dulo kumpara sa iba. Lumuhod siya at sinubukang iangat ito gamit ang kanyang mga daliri. Mahigpit. Kumuha siya ng isang paper knife mula sa kanyang bulsa at maingat na isinungkit ito. Dahan-dahan, umangat ang tabla. At sa ilalim, naroon ito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy, may disenyong araw at mga bituin. Ang memory box. Ang puso ni Alon ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang inangat ito. Hindi ito nakalock. Nanginginig niyang itinaas ang takip. Sa loob, naroon ang mga tipikal na kayamanan ng isang bata. Mga lumang litrato, mga friendship bracelet, mga tuyong bulaklak, mga sulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nababagay. Isang maliit at lumang microcassette recorder.
Kinapa niya ito. May laman pa itong tape. Bago pa man siya mag-isip, alam na niya. Ito na yon, ang safety net ng ama ni Diwa. Isang bagay na hindi digital, isang bagay na hindi kayang burahin ng spyware. Ngunit may problema. Ang recorder ay luma na. Sinubukan niyang pindutin ang play, ngunit walang nangyari. Ubos na ang baterya, o marahil ay sira na. Mabilis siyang umalis sa bahay. Dala-dala ang recorder na parang isang banal na relikya. Naghahanap siya ng isang 24-hour electronic shop. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng isa na pag-aari ng isang matandang Instick. "Boss, tulong," sabi ni Alon. Inilapag ang recorder. "Kailangan kong mapagana to, kahit anong mangyari." Tiningnan ng matanda ang recorder, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Luma na ito. Para saan pa to? "Buhay at kamatayan, boss. Pakiusap," sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pakiusap. Nakita siguro ng matanda ang desperasyon sa kanyang mga mata. Kinuha nito ang recorder at nagsimulang kalikutin. Pagkaraan ng 10 minuto na parang isang taon para kay Alon, tumango ang matanda. "Baterya lang at konting linis sa contact points," sabi nito. Inabot pabalik ang recorder. "Subukan mo." Nag-abot si Alon ng bayad na higit pa sa sapat. Mabilis siyang bumalik sa kanyang motorsiklo. Sa isang madilim na eskinita, isinuot niya ang kanyang earphones, isinaksak sa recorder, at nanginginig na pinindot ang play button. Isang mahinang hiss ang una niyang narinig. Pagkatapos, isang boses na mahina at pagod, ngunit puno ng determinasyon. Ang boses ni Ricardo de la Rosa. "Kung pinapakinggan mo ito, kung sino ka man na pinagkakatiwalaan ng anak ko, ibig sabihin, nangyari na ang kinatatakutan ko." Nagpatuloy ang boses, isinasalaysay ang lahat. Ang kanyang pagdududa sa tunay na motibo ni Sinag. Ang kanyang plano na baguhin ang huling habilin. At ang pinakamatindi sa lahat, noong araw na yon, 2 araw matapos akong atakihin sa puso, dinala nila si Attorney Romero sa ospital. Akala ko, para pirmahan ang pagbabago sa habilin, ngunit iba ang papel na ipinakita nila sa akin. Isang deed of assignment. Pilit nila itong ipinapapirma sa akin. Tumanggi ako. Nagalit si Sinag. Si Hiraya. Narinig kong sinabi niyang, "Gawin mo na, wala nang ibang paraan." Pagkatapos noon, may itinurok sila sa aking IV. At ang lahat ay nagdilim. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tanging ang tunog ng mahinang paghinga ni Ricardo ang maririnig. Si Alon ay napahawak ng mahigpit sa manibela ng kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Hindi lang ito pamimeke, hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay murder, o at least, attempted murder. Pagkatapos, muling nagsalita ang boses, mas mahina na, tila nauubusan na ng lakas. Hindi ko alam kung ano yon, pero alam kong lason yon sa aking sistema. Nagpanggap akong tulog, at narinig ko silang nag-uusap. Pinirmahan nila ang kamay ko. Ginamit nila ang kamay kong walang malay para pekein ang pirma. Ang aking anak, Diwa, kailangan niyang malaman. Ang kahon na ito, "Diwa, anak, kung naririnig mo to, lumaban ka. Huwag mong hayaang makuha nila ang pinaghirapan natin. Mahal na mahal kita." Isang mahinang ubo, isang malalim na buntong hininga, at pagkatapos, katahimikan. Ang tape ay patuloy na umikot, ngunit wala ng boses. Iyon na ang huling mga salita ni Ricardo de la Rosa. Nakatulala si Alon. Ang bigat ng kanyang narinig ay halos magpabagsak sa kanya. Ito na ang ebidensya. Ang liwanag sa kadiliman. Isang boses mula sa libingan na sisigaw ng katarungan. Walang pag-aalinlangan. Indial niya ang numero ng landline sa bahay ni Diwa. Umaasang hindi pa ito pinuputol. Pagkatapos ng ilang ring, isang nanginginig na boses ang sumagot. "Hello? Diwa, si Alon to," sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay puno ng emosyon na hindi niya mapigilan. "Huwag kang magsalita. Makinig ka lang." Hindi niya sinabi kung ano ang kanyang nahanap.
masyadong mapanganib. Pumunta ka bukas sa Pag-asa Cafe, 10:00 ng umaga. Mag-isa ka. Ano man ang mangyari, kailangan mong makapunta doon. Pero paano? Gawan mo ng paraan, Diwa. Sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad at pangako. Pakiusap, magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Diwa anak, kung naririnig mo to, lumaban ka. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw sa isipan ni Alon na para bang isang basbas, isang utos na kailangan niyang tuparin. Mula sa kanyang apartment kung saan siya ay tila isang bilanggo, narinig ni Diwa ang determinasyon sa boses ni Alon. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa na akala niya'y naputol na ay muling kumislap. Sa kabilang banda, hawak ni Alon ang recorder. Ang huling pagsasakit ay tapos na. Ngayon, sisimulan na nila ang paghihiganti. Nakatayo si Diwa sa labas ng malaking pinto ng boardroom. Ang dibdib niya ay tila may sariling digmaan. Sa tabi niya, si Alon ay tahimik. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para magbigay sa kanya ng lakas. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na earpiece. Suotin mo to, bulong ni Alon. Para kung may mangyari, maririnig kita. Nandito lang ako sa labas. Ipe-play ko ang lahat ng visuals mula sa laptop ko kapag sinabi mo na. Tumango si Diwa. Ang lalamunan ay tuyo. Isinuot niya ang earpiece at itinago sa ilalim ng kanyang buhok. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng natitirang tapang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili. Pagkatapos, itinulak niya ang mabigat na pinto. Ang boardroom ay malamig at tahimik. Ang mahabang lamesang gawa sa salamin at bakal ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga board members, mga matatandang lalaki at babae na naging kasama ng kanyang ama sa pagbuo ng kumpanya. At sa pinakadulo, sa upuang para sa CEO, nakaupo si Sinag, sa tabi niya si Hiraya. Sila ang hari at reyna sa kanilang munting kaharian ng kasinungalingan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang ilan ay may halong awa. Ang iba ay may pagkadismaya, mga tinging ipinunlan ng mga kasinungalingan ni Hiraya. Diwa, sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit may diin ng pagkainis. Hindi ka dapat nandito. Nag-usap na tayo, di ba? Kailangan mong magpahinga. Hindi niya pinansin si Sinag. Sa halip nagsalita siya sa buong board. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na sa abala. Mayroon lang po akong ilang importanteng bagay na kailangang linawin bago ninyo simulan ang napaka-importanteng botohan ngayong araw. Miss De La Rosa, sabi ng chairman, si Jitan, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Ang agenda ay nakaset na. Tatalakayin natin ang proposal ni Mr. Zamora para sa restructuring ng kumpanya. May kaugnayan po dito ang sasabihin ko, Jitan. Matatag na sagot ni Diwa. Naglakad siya patungo sa unahan sa tapat ng malaking screen. Signal Alon. Biglang umilaw ang screen. Ang unang lumabas ay ang kopya ng mga bank statement na nagpapakita ng mga ilegal na paglilipat ng pondo. Ano to? Gulat na tanong ng isang board member. Sa nakalipas na 2 taon, pagsisimula ni Diwa, ang boses ay kalmado ngunit matalas. Milyon-milyong piso ang nawawala sa kaban ng ating kumpanya. Ang perang ito ay napupunta sa mga offshore accounts na pagkatapos ng masusing investigasyon ay natuklasang pag-aari ni Ginoong Sinag Zamora. Ang mukha ni Sinag ay namutla. Ito ay walang basihan, isang paninira. Diwa, ano na namang kabaliwan to? Hindi siya natinag. Next slide, Alo. Lumitaw ang mga pekeng loan agreements gamit ang assets ng kumpanya bilang collateral. Pagkatapos, ang deed of assignment na may pekeng pirma ng kanyang ama. Ang mga dokumentong ito, pagpapatuloy ni Diwa, ay nagpapatunay ng isang sistematikong pagnanakaw. Isang planong
unti-unting ubusin ang lakas ng kumpanya para mapilitan kayong ibigay ang buong kontrol sa kanya. At para maging legal ang lahat, gumamit sila ng pekeng pirma ng aking ama na nilagdaan sa petsang siya ay komatos sa ospital. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga mukha ng board members ay napalitan ng gulat at galit. Kasamaang palad, ang nag-iisang taong maaaring tumutol sa lahat ng ito ay wala na. Sabi ni Diwa, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ngunit bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang huling mensahe. Sa sandaling iyon, inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na microcassette recorder. Inilapag niya ito sa makintab na mesa. Ang maliit na bagay na yon ay tila mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng papeles sa silid. Nang makita ni Sinag at Hiraya ang recorder, ang kanilang mga mukha ay nabalot ng purong takot at hindi makapaniwalang gulat. Pinindot ni Diwa ang play. Ang mahinang hiss mula sa luma at maliit na speaker ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama. Pagod, mahina, ngunit malinaw. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng boardroom. Ang pagdududa, ang pagpilit sa pagpirma, ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag at Hiraya. At ang pinakahuli at pinakamatinding revelasyon, ang tungkol sa itinurok sa kanyang batnang. Matapos ang recording sa mga huling salita ng pagmamahal para sa kanya, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga board members. Si Jitan ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Si Hiraya ay napahagulhol, napatakip sa kanyang mukha. Si Sinag naman ay nakatayo, nanginginig, ang mukha ay parang isang multo. Sinungaling! Sigaw ni Sinag, ang boses ay basag. Gawa-gawa lang yan, isang desperadong babae na ayaw matalo. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang boses mula sa libingan ay nagsabi na ng katotohanan. Tumayo ng tuwid si Diwa, hinarap ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa pagkatalo. Sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan at sakit. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Kinuha ninyo ang aking asawa. Tingin niya kay Sinag. At ang aking kapatid. Tingin niya kay Hiraya. Winasak ninyo ang tiwala ko. Ginawa ninyo akong isang bilanggo sa sarili kong isipan. At ang pinakamasaklap sa lahat, dinungisan ninyo ang alaala ng aking ama para lang sa pera. Naglakad siya palapit sa board. Ang kumpanyang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay binuo mula sa pangarap, pawis at dugo ng aking ama. Ito ay tungkol sa legasya. Ngayon, nasa inyong mga kamay ang desisyon. Ibabalik ba natin ang kumpanya sa tunay na may-ari nito? O hahayaan nating mapunta ito sa mga kamay ng mga magnanakaw at posibleng mga mamatay tao? Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Jiatan, ang chairman ay tumayo. Ang mukha ay matigas na parang bato. Maraming salamat, Miss Dela Rosa, sabi nito. Sa tingin ko ay sapat na ang ating narinig. Magsasagawa tayo ng botohan. Ang tanong, tinatanggalan ba natin ng lahat ng posisyon at karapatan sa kumpanya sina Ginoong Sinag Zamora at Binibining Hiraya Cruz? Epektibo ngayon din. Tumingin si Sinag at Hiraya kay Diwa. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Ngunit hindi na natatakot si Diwa. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin ng diretso sa kanila. Alam na anuman ang maging resulta, ito na ang simula ng kanyang muling pagbangon. Ang huling salita ng chairman ay parang isang malakas na pagpukpok ng martilyo, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. At ang simula ng bago, hindi na kailangan pang bilangin ang mga kamay. Ang desisyon ay iisa. Sa mga mata ng bawat miyembro ng board, nakita ni Diwa ang kanilang buong suporta. Sa isang iglap,
Sina Sinag at Hiraya ay naging mga estranghero sa silid na dati kanilang pinaghaharian. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Walang salitang namutawi sa kanila habang sila ay ini-escort ng security palabas ng gusali, dala ang kahihiyan ng kanilang pagkatalo. Pagkatapos ng pulong, dinala ni Jietan si Diwa sa kanyang dating opisina, ang opisina ng CEO, ang opisina ng kanyang ama. Ito ay sayo na ulit, Diwa, sabi ng matanda. Ang mga mata ay may bahid ng luha ng paghanga. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Sa loob ng sumunod na linggo, si Diwa ay nalunod sa trabaho. Ngunit hindi ito ang uri ng trabahong nakakapagod. Ito ay ang uri na nagbibigay buhay. Ang unang niyang ginawa ay ang pagpirma sa mga legal na dokumento na opisyal na nagbabalik sa kanya ng buong kontrol sa kumpanya. Bawat lagda sa papel ay isang simbolo ng kanyang muling pagbangon. Ang bigat ng pluma sa kanyang kamay ay hindi na bigat ng pasanin, kundi bigat ng responsibilidad at karangalan. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya, nakita niya sa balita ang kanilang mga mukha. Sina Sinag at Hiraya, kupas ang dating kumpiyansa, ay kinukuyog ng mga media habang dinadala ng mga pulis. Ang kaso, estafa, falsification of public documents, at ang mas malala, isinasa ilalim sa investigasyon para sa posibleng foul play sa pagkamatay ni Ricardo de la Rosa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya at ang walang lamang galit sa mga mata ni Sinag. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, ang naramdaman lang ni Diwa ay isang malalim na awa at kapayapaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sinimulan niyang ayusin ang pinsalang idinulot nila. Nagpatawag siya ng isang General Assembly. Sa harap ng lahat ng empleyado, ipinaliwanag niya ang katotohanan ng walang pag-aalinlangan. Nangako siya ng isang bagong pamamahala, isang pamamahalang nakabatay sa katapatan at pagtitiwala. Ang dating takot sa mga mata ng mga empleyado ay napalitan ng respeto at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alon ay palaging nasa tabi niya. Hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang kaibigan, isang sandalan. Nagkikita sila sa Pag-asa Cafe, hindi na para magplano, kundi para magkwentuhan. Kumusta ang operasyon ng nanay mo? Tanong ni Diwa isang hapon habang humihigop ng kape. Ngumiti si Alon, isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Diwa. Matagumpay. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, Diwa. Ang bonus na ibinigay mo sa akin, sobra-sobra pa. Wala yon, sabi ni Diwa. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Alon. Ang kalayaan ko. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan, isang bagong uri ng ugnayan ang nabubuo. Isang ugnayang hindi na isinilang sa panganib, kundi sa pag-unawa. Babalik ka na ba sa pagiging investigador? Tanong ni Diwa. Umiling si Alon. Hindi na siguro. Ang kaso mo. Ipinaalala nito sa akin kung bakit ako umalis. Pero ipinaalala rin nito sa akin kung bakit ako nagsimula. Para tumulong sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Siguro, magsusulat na lang ako. Mga kwentong magbibigay ng boses sa mga biktima. Ikinuwento ni Alon ang tungkol kay Melissa, ang kaso na sumira sa kanya. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Diwa ang lalim ng sakit na pinagdaanan nito. At siya naman, ikinuwento niya ang saya ng kanyang kabataan, ang pagmamahal ng kanyang ama, ang mga pangarap na binuo niya bago ito winasak ni Sinag. Nagbahaginan sila ng mga pira-pirasong alaala. At sa bawat piraso, mas lalo nilang binubuo ang isa't isa. Isang hapon, dinala siya ni Diwa sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, inilapag niya ang isang pumpon ng puting rosas. "Papa!" bulong niya. Hinahaplos ang malamig na marmol. "Nagawa ko na po. Naibalik ko na po ang para sa atin. Patawarin niyo po ako
Kung nagkamali ako ng pagpili, kung naging mahina ako. Pero ngayon po, natuto na ako. Tatayo na po ako sa sarili kong mga paa. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat at paglaya. Salamat po sa lahat pa. Mahal na mahal ko po kayo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Alon, nakatayo sa likod niya, nagbibigay ng tahimik na suporta. Nang papalubog na ang araw, habang pauwi na sila, biglang lumiko si Alon sa ibang daan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Diwa. May gusto lang akong ipakita sa'yo, sagot ni Alon. Isang misteryosong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Huminto sila sa isang tahimik na dalampasigan. Ang langit ay pinipintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Ang tunog lang ng mahihinang alon na humahalik sa dalampasigan ang kanilang naririnig. Naglakad sila sa buhanginan, magkatabi. Huminto si Alon at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang init mula sa mga palad nito ay gumapang sa buo niyang katawan. Tingnan mo ang paligid, Diwa, sabi ni Alon. Ang boses ay malambing. Isang paglubog ng araw, ang katapusan ng isang mahirap na araw. Pero alam nating pareho na bukas, sisikat ulit ito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang puso nito ay tila nakalathala sa kanyang tingin. Diwa, bumangon ka mula sa abo. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Nararapat sa iyo ang lahat ng pinakamabuti sa mundong ito. At ako, gusto kong maging bahagi ng paglalakbay na yon. Ang mga salita ni Alon ay humabi sa hangin. Mas malambing pa kaysa sa tunog ng mga alon. Mas mainit pa kaysa sa huling sinag ng papalubog na araw. Nakatitig si Diwa sa kanyang mga mata. Mga matang dati puno ng misteryo at pagsisisi, ngunit ngayoy puno na ng tapat na paghanga at pagmamahal. Hindi niya kailangang sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Isang haplos na hindi na nagtatanong, hindi na nagdududa. Isang haplos na nagsasabing oo. Sa ilalim ng kulay lilang kalangitan, sa dalampasigang naging saksi sa kanilang bagong simula, dahan-dahang inilapit ni Alon ang kanyang muka at ibinigay sa kanya ang isang halik. Isang halik na hindi nag-aapura, hindi mapangangkin. Isang halik na puno ng respeto, ng pangako, ng pagpapagaling. Ito ang halik na naghugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang halik na nagsara sa lahat ng sugat. Ito ang halik ng isang bagong umaga. Lumipas ang mga buwan. Ang lungsod luntian ay naging saksi sa pagbabago, hindi lang ng kumpanya, kundi pati na rin ni Diwa de la Rosa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang De La Rosa Holdings ay hindi lang bumangon, kundi lalo pang lumago. Naglunsad siya ng mga bagong proyekto na may puso, mga programang tumutulong sa mga single mothers at mga biktima ng domestic abuse. Ang kumpanyang minsan nang naging simbolo ng kasakiman ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang mga araw ay puno na ng mga makabuluhang pulong, ng mga ngiti mula sa kanyang mga empleyado at ng masayang pag-uwi sa isang tahanang payapa. Wala na ang malaking bahay na puno ng masasamang alaala. Lumipat siya sa isang mas simple, ngunit mas mainit na condo unit na tanawang buong syudad. Isang umaga, nakaupo sila ni Alon sa balkonahe, nagkakape, habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ito na ang kanilang naging ritual. Si Alon, abala sa pagsusulat ng kanyang unang nobela, isang kwentong inspirasyon ng kanilang pinagdaanan, isang kwento ng katatagan at pag-ibig. Ano na naman niyang sinusulat mo? Tanong ni Diwa, isinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang huling kabanata, sagot ni Alon, hinalikan siya sa noo. Tungkol sa isang matapang na reyna na bumawi sa kanyang kaharian at natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan. Corny, natatawang sabi ni Diwa.
pero gusto ko yan. Diwa, sabi ni Alon, mas naging seryoso ang boses. May gusto sana akong itanong sa'yo. Humarap si Diwa sa kanya. May kinuha si Alon mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng papalabas na araw. Hindi ako mayaman, Diwa, pagsisimula ni Alon. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang mga palasyo o mamahaling sasakyan. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang bagay. Ang buong puso ko, ang aking katapatan, at isang buhay kung saan hinding-hindi mo na muling mararamdamang mag-isa ka. Diwa de la Rosa, pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito ang pinakamatamis at pinakamasayang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Oo, bulong niya. Oo, Alon Reyes, pakakasalan kita. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Sakto, perpekto, tulad ng pag-ibig nila. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ginanap ito sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat kasama ang iilang malalapit na kaibigan at ang kanyang tita Elena, na personal na humingi ng tawad sa kanya. Habang nakatayo sila sa harap ng isa't isa, hawak ang mga kamay, alam ni Diwa na natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang gusali o sa isang pangalan, kundi sa mga mata ng lalaking nagtiwala sa kanya noong panahong kahit siya ay hindi na nagtitiwala sa sarili. Pagkaraan ng 1 taon, sa anibersaryo ng kanilang kasal, bumalik sila sa Pag-asa Cafe. Ang cafe ay masigla, puno ng mga taong nangangarap. Sa isang sulok, nakita ni Diwa ang isang babaeng mag-isang umiiyak habang nagbabasa ng libro, ang libro ni Alon. Lumapit si Diwa at nag-iwan ng isang panyo sa kanyang mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Diwa, isang ngiting puno ng pag-unawa. Hawak kamay silang lumabas ni Alon sa kafe, masaya at payapa. Nakatingin si Diwa sa abalang syudad, sa mga taong naglalakad, bawat isa ay may sariling kwento. Ang kanyang kwento ay puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Iyon pala ay isang simula. Ang simula ng kanyang pagiging tunay na malaya, tunay na matatag, at tunay na minamahal. Alon? Bulong niya habang nakasandal sa asawa. Salamat sa pagiging liwanag ko. Niyakap siya ni Alon ng mahigpit. Ikaw ang liwanag ng sarili mo, Diwa. Ako lang ang maswerteng nakatayo sa tabi mo para masilayan ito. At sa ilalim ng sikat ng araw sa lungsod Luntian, alam ni Diwa na ang bawat bagong umaga ay isang pangako ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na hindi kailangang ipaglaban dahil ito'y kusang loob na ibinibigay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa, Ana at Alon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat sandaling inilaan ninyo para pakinggan ang kwentong ito ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak sa mga sandali ng pagtataksil, nagalit sa kawalang katarungan, at sa huli, nangarap at umasa para sa isang bagong simula. Sapagkat ang kwento ni Diwa ay hindi lamang isang kwento ng sakit at paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man kalaki ang sugat o gaano man kadilim ang nakaraan, ay mayroong kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magtiwala. Ito ay isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating para tayo ay kontrolin, kundi para tayo ay palayain. Kaya naman, nais kong marinig ang inyong mga tinig. Ano ang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Diwa? Ano ang inyong naramdaman sa kanyang pinagdaanan?
Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sapagkat sa bawat kwentong ibinabahagi natin, mas lalo nating nauunawaan ang ating mga sarili. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Buhay at pag-ibig, nagmamahal, Kwentong Puso TV.